Umaga, and of course, good morning Pilipinas, good morning boss. Ngayon nga pong umaga, no, tama kayo, no, malamig ang ating panahon na naranasan at mababa nga po yung temperatura na ating naitala. Dito po yan sa Pag-asa Science Garden. Tayo po yung nakapagtala ng 18.3 degrees Celsius kaninang 4:50 AM. So baunin po natin yung ating mga jacket kung tayo papasok sa ating mga opisina at ganoon din sa eskwela para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng ubo at sipon. Samantala sa ibang usapan, patuloy po rin po natin binabantayan itong low pressure area o LPA, dyan po yan sa may Pacific area. At para nga naman malaman natin kung magiging bagyo nga ba ito, kung kailan ito papasok sa ating bansa, atin po makakapanayam si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Hari, at sa lahat po ng mga taga-subaybay at crew ng telebisyon ng bayan. Alright, Mr. Mendoza, ito nga pong panibagong low pressure area o LPA na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ba, ano po ba yung exact location nito at kailan po ba natin inaasahan ang pagpasok nito sa ating PAR? Actually, Hari, at sa mga taga-subaybay po ng telebisyon ng bayan, ang low pressure area po na sinusubaybayan po ng Pag-asa ay nasa layo po na more or less 2,000 kilometers sa silangan po ng Northern Mindanao. Sa amin pong calculation, 10.0 degrees north, 148 degrees east. At ito nga po ay maliit po ang chance na maging isang ganap na bagyo. Dahil po sa pangyayaring ito, meron po kasing frontal system north of that particular LPA. Posible po itong sumakay sa kaulapan ng tail end of a cold front. And then, kung sakali po magkaganoon, ito nga po ilalayo na, matutunaw na, mawawala na. Pero another scenario po, ito pong LPA na ito, pwede pong kumawala doon po sa tail end of the cold front. And then, ito po kikilos, pakanluran, patungo po sa eastern boundary po ng Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Huwebes. At ito nga po ay pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. And then, patungo po sa eastern part ng Visayas at Mindanao. Unang-una pong mga lugar na maapektuhan po ng LPA na ito ay eastern part ng Visayas at Mindanao. Kung sakali nga po ito ay mabuong ganap na isang tropical depression, ang magiging pangalan po niya ay Basyang. Pero sangayon po sa aming interpretation ng mga meteorological data, hindi po siya mabubuo bilang isang ganap na tropical depression. Pwede po niyang makahalubilo yung pong northeast monsoon at yung po tinatawag po nating intrusion with cold air mass brought about by the northeast monsoon. Yun po magiging dahilan upang matunaw, malusaw, mamatay ang tropical depression na ito. Alright, maraming salamat po sa komprehensibong update nyo hinggil sa low pressure area na ating binabantayan, Mr. Mendoza. No? Samantala sa ibang usapan naman po, ito nga pong northeast monsoon ang prevailing weather system pa rin sa ating bansa. At ang dulot nga po nito ay ang malamig na panahon na ating nararanasan. And having said that, ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating nai-record kahapon? Sangayon po sa mga nai-record po natin, ang Baguio po ay 9.8 degrees Celsius, Malay-Balay 18.2 degrees Celsius, Basco Batanes 17.6 degrees Celsius, Tuguegarao 17.7 degrees Celsius, Bigan City 17.9 degrees Celsius, Science Garden 18.3 degrees Celsius. Yun po ang pinakamababang temperatura na naganap po sa mga lugar pong aking binanggit dahil nga po ito sa northeast monsoon. Alright, Mr. Mendoza, at bukod sa malamig na panahon, no, maalong karagatan din po yung isa sa mga idinudulot ng hanging amihan. And speaking of which, may nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa ngayon? At anong mga baybayin po ba yung makararanas ng maalong kondisyon? Actually, Hari, totoo yaon na may nakataas pa po tayong gale warning sa mga silangang bahagi po ng Luzon, silangang bahagi ng Visayas, silangang bahagi ng Mindanao. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Ang taas po ng wave ay 3.4 to 4.5 meters. Kaya akin pong pinapayuhan po ang lahat ng mga magdaragat, ang lahat po ng mga naririyan sa mga lugar pong yaon. Huwag po kayong pumalaot sa mga lugar pong yaon pagkat mapanganib po ang pumalaot pagkat medyo maalon po hanggang sa napakaalon brought about by the northeast monsoon.
Alright, bilang panghuli na lamang po Mr. Mendoza, no, ngayong araw po ng Martes, magiging maaliwalas ba ang ating panahon? Kailangan ba natin magdala ng payong o magiging okay naman po yung lagay ng ating weather? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Totoo yun, Hari. Pwedeng magdala ng payong yung mga naninirahan sa silangang bahagi ng ating bansang Pilipinas, lalo na nga po sa silangang bahagi ng Mindanao. Pagkat sa mga lugar pong yaon, magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila po, na lalabing bahagi po ng bansa, magkakaroon din po ng medyo mahinang pag-ulan. Pero sa kanlurang bahagi po ng Luzon at maging sa kanlurang bahagi po ng Visayas, magkakaroon po ng medyo maaliwalas na kalangitan at yun po ay magkakaroon pa rin po ng medyo mahinang pag-ulan brought about by the northeast monsoon. At siyempre pa po, medyo maganda po yung ating panahon all over the Philippines. Panahon po ito para tayo ay magbakasyon, panahon po ito para tayo po ay magliwaliw, at panahon po ito para tayo ay magpakasaya pagkat maganda po ang panahon. Alright, thank you very much po at mga kaubayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ang tabayanan po aking susunod na ulat, mamaya po yan sa GMB Balita. Pero for the meantime, please follow us on Twitter at Panahon TV. At ang ating website, pwedeng bisitahin, it's www.panahon.tv. Ang ating Facebook page, pwedeng i-like, it's panahon.tv. At your service po ang new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to studio.